Maraming mga balita, maraming impormasyon, maraming issue. Sa dami ng mga nagsasalita, minsan hindi mo na alam kung sino papakinggan. Abay, sandali lang, huwag magulumihanan dahil andito na si Red Lasay sa In the Red Corner. Programang magbibigay ng mas maliwanag na paliwanag. Kaya manood na tuwing Lunes alas 8 ng umaga sa In the Red Corner. In the Red Corner. Okay, balik po tayo sa ating programa In the Red Corner. Ang oras po natin alas 8:51, 8:51 ng in the morning, no? Kasama pa rin niyo si kasambayanihan, no? Kasambayanihan Red Lasay. Yun na muna ang bago nating pangalan, Kasambayanihan Red Lasay. Good morning sa lahat ng kasambayanihan. I salute you all, ano? Saludo ako sa inyong lahat. Pwera ng panggigipit sa atin dito sa lungsod ng Sorsogon para pigilin ang organizing ng kasambayanihan volunteers, pero halos paabot na kayo ng 10,000. Talaga naman mga masamang politiko pwedeng mapiktuhan ng desisyon ng mahihirap. Volunteers po ito Sa matrix namin nakapasok ng more than 5,000, pero sa mga dumarating pa na nagme-member, mahirap ipasok basta-basta ang pangalan niya, maraming detalye. Abot to ng 10,000 dito lang sa lungsod ng Sorsogon. Wala pang mga ibang mga munisipyo sa lahat ng munisipyo sa lalawigan ng Sorsogon. Kanto-kanto yan. Kanto-kanto ng probinsya. So abot tayo ng 10,000 sa tingin ko dito sa lungsod ng Sorsogon. At wag na kayong magtaka niyan na dumudubli ang galit ng may mga masamang kaisipan dyan. Pero gusto ko lang ipaliwanag sa inyo ng kasambayanihan volunteers. Hindi po ito create ni Red Lasay, unang grupo namin na nakaisip lang kami, nag-imbento niyan. Programa ito ng pamahalaan, National Government Program, under the Office of the President, National Anti-Poverty Commission. Sinasabi ng mga Mongolod dyan na barangay chairman na anti-government kuno ang kasambayanihan. Hindi daw ito programa ng pamahalaan. Kaya nga kayo naging Mongolod. Ito po, gusto kong ipaalam sa inyo, na ito, ang chairperson mismo ng National Anti-Poverty Commission, si Pangulong Rodrigo Duterte. At hindi lang sa administrasyon ni President Duterte, mula ng panahon ni President Fidel Ramos. Si President Rodrigo Duterte, ikalimang presidente na mula nang makreate ng batas na Republic Act 8425 o Social Reform and Poverty Alleviation Act, yung National Anti-Poverty Commission, para manguna sa pagsulong ng paglaban sa kahirapan at baguhin ang sistema sa lipunan na nagpapabor doon sa 14 na batayang sektor na mga binanggit ko kanina, mangingisda, magsasaka. Ikaw ba naman ang matulog sa kaignorantihan? No? Gumising kayo sa kaignorantihan. Hindi ito against government. Programa ito ng gobyerno. Sabi ko nagkaroon pa ng dagdag pa na batas. Ang Magna Carta of the Poor. Nasaan ba kayo? Kailan ba kayo pinanganak? O talagang pinirigan kayo ng mga politiko na pang-araw-araw niyong pinapakinabangan? Isasakripisyo nyo ang kapakanan ng mga mahihirap niyong mga kabarangay. Na nagsisikap na tulungan ang kanilang mga sarili. Hindi lang umasa sa gobyerno, sa pamahalaan, kundi tulungan ang sarili na maging parte ng pangkalatang pagsisikap na magkaroon ng magandang relasyon ang pamahalaang nasyonal sa pamamagitan ng National Anti-Poverty Commission at 25 government agencies na nagtutulong-tulong na membro ng National Anti-Poverty Commission. Kasama ang DILG, kasama yung mga liga nyo, League of Provinces, League of Cities, League of Municipalities, Liga ng mga barangay. Pero itong Liga President na to, nagte-text brigade pa, naharangan. Tinext brigade ang mga kapitanes, mga barangay chairman sa harangan ang organizing. Nakabot na yan sa National Anti-Poverty Commission, hindi galing sa akin. Yung mga kasambayanihan mismo nagreklamo doon sa National Anti-Poverty Commission sa panggigiit nyo. Pagpapatawag nyo sa kanila. Pwera ng mga batas na yan, pwera ng programa itong National Government Agency ng NAPSI
Office of the President. Ang chairperson si President Rodrigo Duterte, secretary si Secretary Atty. Pilongco. Huwag niyo rin kalilimutan na malinaw din ito sa Konstitusyon ng Pilipinas, 1987 Philippine Constitution, na lahat ng mamamayan may karapatang mag-organisa. Right to organize, right to assembly, basta hindi laban sa gobyerno, katulong ng gobyerno, at nakakaroon lamang ng nagkakaroon lamang ng tawag dito ng pagbabawal pansamantala because of pandemic, because of IETF policy na mag-observe strictly ng health protocol. Yun lang. Pero kung bawalan yung mismo ang pag-meeting, bawalan yung mismo ang pag-organize, mali po yan. In fact, may bagong labas ngayon na DILG order sa Secretary Anyo. Hopefully, may palabas namin yan. Na hindi yung pinagbabawal. Kasabay nga sa nagsisikat na community pantry. Ngayon, kita natin lahat sa Facebook, etc. Pero ngayon nga, kami sana gagawa rin yan na community pantry nung nasa labas ako ng Sorsogon. Pinaparili ko yung grupo. Pero naisip ko, magko-community pantry kami, makasama natin, siya mismo mga dapat tulungan. Ang kaunti nila, ibibigay pa sa ibang tao. Di ang kaunti nila, sa grupo na lang. In fact, kami nilang magtulong-tulong sa sarili namin na kahit paano, hindi na makasama dun sa mga naglilinya, humihingi sa labas. So, ang community pantry ngayon, ang kasambayan yan, is unahin ang mga sariling grupo na talaga namang mahirap. May sobra kang pagkain dyan, ibigay mo muna sa kapitbahay mo na membro ng kasambayan niya. Bago mo ipamigay sa labas, at picture taking lang naman ang inahabol ng iba dyan. Inahabol ng iba dyan, magpasikat sa mga tao, idodocument, ilalagay sa Facebook, magpapakabayani. So binago namin yung sistema. Dati naman tayo nagko-community pantry sa sarili nating sa grupo, Hindi lang tayo nagpapasikat, hindi lang natin dinodocument. Pero dati naman natin gawaan yan. So, bakit pa tayo magpuputo-puto gaya? So, tulungan natin ang sarili nating grupo, dahil ang grupo natin ng 14 basic sector, yun mismo nangangailangan ng tulong ng bawat isa sa atin. Ayun ang community pantry namin ngayon. Hindi kailangan ipangalandakan sa buong mundo na kami namimigay, dahil dati naman namin ginagawa yan sa sarili naming grupo. Grupo ng mga tunay na may hirap, na may paninindigan, at magandang intensyon. Ayun, okay. So nagkaroon lang tayo ng konting aberya, Nagkaroon tayo ng konting aberya, pero tuloy-tuloy tayo sa pagprograma. Technical problem lang, Pero huwag kayong mag-alala, nandito pa naman tayo. So, yun nga, sa lahat ng na panood sa atin, good morning, Basahin na muna natin ito para kay Bia Joy Anduran, Charmaine Halmasco, Jovelyn Estopana, kay Amira, Irene Fungo, nagmumore power sila, Sarah Jane, Dora Velez, Denver, Hapita. So marami pang iba dyan. Joy Priolo, Eloisa Joy Ladu, John Ronald Guarte, Hazel Guevara, Denver Hapita. So hindi ko na medyo malabo mata ko. So tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan sa programa, mga kasambayanihan. So dating itapik itong sa Madanan Youth. Yung Madanan Youth, itong Madanan sa taas ng bibingkahan. Ang inano ko lang dyan, ang komentary ko dyan, kasi itong laan para sa kinabukasan Incorporated, nagkaroon ito ng award na lupa na 6 hectares. Mga nakalipas na mga 27 years na, Ngayon, nasa tamang edad na po yung mga bata dati, iba may mga asawa na lumapit yan sa National Anti-Poverty Commission through my representation. And isa lang po ang masasabi ko dyan, sa base doon sa pag-aaral ko sa mga dokumento. Naorganisa po ang mga magulang dyan for purposes of to serve as parental guidance,
parental guidance doon sa mga anak nilang mga bata pa. Way back 27 years ago. Pero ngayon, 27 na silang, iba dyan, 28 hanggang 30. Ang panawagan nila is magkaroon na ng self-governance, self-determination. And bayanan natin yung mga iba-ibang isyong awayan dyan ng mga magulang. Pero I suggest, kasi lumapit to sa akin, and I request sa mga magulang, ceasefire muna. Ano? Pabayaan nyo inyong mga anak na sila magpatakbo, magpalakad ng kanilang grupo. Tinulungan ko ito para maorganisa, magkaroon sila ng sariling organisasyon. At pwedeng gumilid mo na kayo mga parents, lalo pa ang asosasyon nyo ay matagal nang dissolved sa Securities Exchange Commission way back 2013 or 14. And ihinto nyo yung paghingi ng mga libu-libong pera para sa survey dumano. Bawal po yan. Ang ginagamit yung OR, ang effectivity 2014 pa. Hanggang 2014 lang. Pero 2017 and hanggang ngayon, nagkumulikta pa. Itigil nyo muna yan. Wala tayong intention na may makulong sa inyo dyan, pero itigil nyo, mali yan. And huwag kayong mag-award ulit ng dati ng awarded na lupa na nakapangalan sa 516 na mga kabataan na ngayon halos may mga pamilya na. Tutulungan ko tong grupo na to, huwag nyo yan papakialaman para wala sa inyong madamay. Ano? Nilapit ko na yan sa National Anti-Poverty Commission and we are planning na ipasok yan sa housing project. Huwag kayong dyan na mga may masamang kaisipan. Ano? May mga pumapasok dyan kung ano mga intention nyo. Bayaan nyo magdesisyon ang tunay na may-ari. Ang nagmamay-ari niyan, itong mga kabataan na awarded na sa kanila way back 27 years ago. At huwag nyo gagamitin nyo sa politika para mag-ano kayo ng mga pera dyan o mangulikta kayo sa kanila. Marami na nakapagbigay. More than hundreds na nakapagbigay. Just imagine. So, tingnan ko yung mga dokumento, wala eh. Wala akong makitang legal basis dyan. Kahit yung mga survey. Bayaan nyo ang pamahalaan ang pumasok dyan. Ang National Anti-Poverty Commission, trabaho naman talaga namin housing, at huwag yan gamitin sa politika. So, linapit ko nito sa abogado, ang pakiusap ko na lamang, huwag kayong sasawsaw dyan at iwasan ang masamang hangarin. Ano? Tulungan natin itong mga kabataan na ito, lumapit din sa akin, na makamit nila, mapakinabangan nila ang para talaga sa kanila. Hindi naman na nila kailangan ang guidance ng magulang. Ano? Although hindi natin naalis ang karapatan at malasakit ng mga magulang dyan sa mga anak nila, pero pabayaan nyo muna silang mag-self-governance, mag-self-determination. Yung guidance lang ng magulang kung kailangan. Ano? Kasi ang sentimento nila, mag-meeting kami, gusto nilang sila ang magsarili niyan at iwasan yung koleksyon, malalaking halaga ng koleksyon na hindi naman dapat gawin sa ngayon. Ano? So yun lang sa Madalang Youth, maraming salamat sa pagtitiwala. Ipagpatuloy niyo yung pagkakaisa. Kasama niyo ako noon at hanggang ngayon. Noon pa kasama niyo na ako, mga bata pa kayo. Kasama na ako dyan mula doon sa paglaban niyo magkaroon kayo ng opisina sa Balogo. Lahat ng mga graft in corruption sa loob ng asosasyon niyo dati. Nilabanan natin yun. Nagkataranggal yan dati dyan ang mga may mismanagement dyan. Itutuloy natin ang laban natin dyan sa inyo, sa Madanan. Ano? At kailangan lang magkaisa kayo. Gamitin nyo sarili yung isip at ang mabuti nyong kalooban. Yun ang gawin nyo. Ano? Pakinggan ang advice ng magulang, sundin ang tama, iwasan ang sa palagay nyo mali. May karapatan naman kayong magdesisyon para sa sarili nyo. Sa mga magulang naman, alam ko, nakikinig kayo at alam ko susunod kayo. Hindi ba kayo natutuwa na manginginabang ang inyong mga anak na halos may mga pamilya na kaysa pagpatuloy yung mga bangayan, mga hanapan ng pundo, mga karang panahon, papabayaan yan. No, body is perfect. Ano? Walang ring perfectong institusyon. Ang simbahan niya nagkakasala, nagkakamali. Ang Roma nga, kahit nga ang Pope, may Pope na makasalanan ng mga nakarang panahon. Yan nga mismo na halos banal na nagkakasala. Walang perfectong institusyon. Ang importante lang, nagnanais tayo na makagawa ng kabutihan at patuloy tayo nagbabago kung tayo nagkakaroon ng pagkakamali at hindi natin sinasadya ang pagkakamali. Pero kung sadyain mo na ang pagpagulo, sadyain mo na ang pagharang sa development at ibang intention nyo, wala pong rason yan. Walang rason yan. So, para sa mga
sa 516 na Madan Youth. Magandang umaga sa inyong lahat. Kasama niyo po ako sa laban na yan. Pagpatuloy niyo pag-organisa ng sarili niyo. Irespeto yung mga na-elect natin mga officers. Alam ko 7 barangay kayo. Palakasin niyo yung grupo niyo. Huwag niyong hayaan gamitin kayo ng kung sino ba mga politiko dahil malapit ng eleksyon. Walang personalan. Ipaglaban niyo ang karapatan niyo para sa magiging pamilya niyo o pamilya niyo ngayon at para sa kinabukasan. Ayan, makakasama niyo ko dyan. Okay, so doon naman sa Youth Arms Organization. Itong Youth Arms natin halos mag-1,000 kayo kung may pasok na lahat sa group chat at patuloy pang dumadami. Ilang bayan pa lang ito. Halos city pa lang ito at 2 bayan. Hindi pa nakapasok ang iba't ibang bayan. Meron tayong mga officers dyan. Tapos ang purpose ng iniiwalay natin, mga high school, sa college, working youth, out of school youth, then magkaiba-iba po. Magkaiba-iba po ang mga pangangailangan. Yun natin, 1,000 plus. Okay, salamat 1,000 plus pala ang nanonood. Ang na youth, 1,000 youth. 1,000 plus. Okay, so ngayon, ipagpatuloy nyo yan dahil sabi nga natin, may plano tayo sa bawat subsector ng youth. And sa mga hindi pa na-imbita na youth, hindi lang po ito sa scholarship galing sa CHED o sa tulong ng mga kaibigan natin dyan sa DepEd. No? Dati nga panahon, makatulong to. May kasamahan tayo dyan, matagal ko ng kaibigan sa DepEd, si Undersecretary at saka si Director, yung kung dapat kong pangalanan, pero pangalanan natin, Undersecretary, dapat ko ba itong pangalanan? Anyway, baka sabihin nilang nagagamit tayo ng pangalan, pero kasama natin yan dito sa DepEd, nung buba. Pati yung kaibigan natin kaklase ng Judge Dep sa chat. Pero huwag na natin pangalanan sila, no? Hindi ako nagpaalam para pangalanan sila. Anyway, alam kong hindi sila makatatanggi pagdating ng panahon na matutulungan ang grupo natin. Pagpatuloy niyo yan, dahil sila ay nasa gobyerno, kami nasa gobyerno rin, National Anti-Poverty Commission, magkakausap naman kami palagi. Alam kong mapaprioridad nila ang mga kabataan natin dito sa Sorsogon, no? At sa Bicol. And of course, may livelihood tayong sinusulong. Hopefully, maaprobahan ng National Anti-Poverty Commission itong una kong hinigiit na pag-alaga ng rabbit o rabbit tree. Dahil ang pag-alaga ng rabbit na ibibigay rin sa mga kabataan o kaya maging sa mga matandang kasama natin, panibagong market ito, alternatibo sa karne. Problema tayo sa karne ng baboy o manok kung may mga sakit. Itong rabbit tree na sinisimulan ng National Anti-Poverty Commission, sinama ko na yan doon sa livelihood undertakings na pwedeng gawin ng mga kabataan dito sa Sorsogon. While nag-enjoy kayo sa pag-aalaga, kumikita pa kayo at hindi naman ito makasagabal sa pag-aaral. Lalo na doon sa mga working and out of school youth, nandiyan naman ang DTI, nandiyan ang DOLI, DOST, papag-usapan natin yan, ang Cooperative Development Authority. Maraming mga hinsa ng gobyerno na makatulong. In fact, mamaya, magsisimula na nga, may meeting kami para sa preparasyon ng interagency dyan sa Legazpi ngayong Mayo, first week of May. And may 14 basic sector tayo na mag-represent sa region. And out of 14 basic sector representative, 7 ang nandito sa Sorsogon. Ang 7, pinaghati-hatian ng ibang mga probinsya, 5 probinsya ng Rehiyong Bicol. Nandito sa atin ang 7. So just imagine, mamaya, pagkatapos ng programa ko, may meeting kami, brief meeting in preparation sa interagency meeting through SOCBEM, DILG, at ang 14 basic sector sa buong Region 5 na mag-represent upang dalhin, katawanin ang boses ng mga mahihirap na sektor at bigyan ng kaagarang solusyon, bigyan ng sagot ang mga pangangailangan ng mga mahihirap na sektor sa Rehiyong Bicol. At ito hindi lang ginagawa sa Bicol. Roll out po ito mula Region 1, Region 2, Region 3, Region 4, Region 5, buong Bisaya, buong Mindanao, hanggang July po itong roll out na ito. Meeting through SOCBEM and DILG, NAPSI,
at iba-ibang ahensya ng gobyerno para kausapin lahat ng sektor, 14 basic sector sa buong Pilipinas, per region, ano? At ngayon, naka-schedule tayo ngayon, second week, first week, ano? May 5 to 8, halos katapusan ng first week at pagpasok ng second week ng May, halos 5 days tayo dyan sa Legazpi. May mga representative tayo coming from different sector. Excuse me. Yung PWD, nakita ko ang programa, PWD, taga Sorsogon na magre-represent, ano? Ng PWD sector, senior citizen, taga Sorsogon, ano ito? Ang formal sector, ano? And migrant workers, taga Sorsogon, ang cooperative, taga Sorsogon, ano pa? Senior, ano sabi ko ng senior citizen? NGO, taga Sorsogon. Bali, 7 yan, ano? Women's sector, taga Sorsogon. 7 sektor galing dito sa Sorsogon province, and the rest, the remaining 7 sectors, hinati ng 5 pang probinsya sa lalawigan ng Sorsogon. Hopefully, gabayan tayo dyan ng Diyos na maging makatotohanan at epektibo kapakipakinabang ang representasyon ng bawat sectoral representatives. Okay, so doon naman sa youth student sector natin, ang ARMS, pagpatuloy nyo lang po yan, maniwala kayo sa kakayahan ninyo, ang kabataan pag-asa ng bayan ngayon na, hindi bukas o sa mga susunod na araw. Maging vigilante kayo, pero hindi yung kumakalaban sa gobyerno. Maging tunay tayo mga Pilipino, no? Yakapin natin ang kaisipang Pilipinismo, ang pagiging tunay na Pilipino. Yakapin natin ang pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa kapwa-tao at pagmamahal sa kalikasan. Kaya nga, nagpapartido kalikasan tayo, naggrupo tayo sa pro-environment. Ano? Dahil isa yan, ano? Kung mahal natin ang kapaligiran, nag-reflect din yan na tayo maka-Diyos, makabayan at makatao. Dahil ang kapaligiran, ang environment, diyan po tayo nakabase, diyan po tayo umaasa, lalo na tayong mga mahihirap. Pag dumadaan ang mga kalamidad, tayong biktima na mahihirap. Ang mga mayaman, nakakalis din sa lugar. May kalamidad. Tayong naiiwan ng mga mahihirap pag may kalamidad. At tayo rin ng mga mahirap, kung masisira ang environment, ang magugutom. Kung sirain ang karagatan at mga ilog, magugutom ang mangingisda at mga taong umaasa sa mga mangingisda, ay mga mamayan. Kung sirain ang kabukiran, sirain ang mga bundok, apektado ang mga magsasaka at walang kakainin ng mga tao. Kung dumihan natin ang kapaligiran, walang turismo na papasok, makakasakit ang mga tao, masisira ang buhay ng mga tao. So very essential, inseparable ang environment sa existence natin sa mundong ito. Kaya walang sino man na hindi dapat, walang sino man na hindi susuporta. Walang rason para hindi sumuporta kung ang usapin ang pangangalaga at pagproteksyon sa ating kapaligiran. Lalo na tayong mga mahihirap dahil tayo ang direkta nandyan sa loob o sa sitwasyon na yan. Ano? Tayo ang naiiwan sa ating mga kanayunan, sa ating mga barangay. So, itong mga youth na ito, inaasahan natin sila ang mangunguna. Sa simpleng rason, kayo pa ang matagal na mabubuhay sa mundo. Kayo ang dapat na magmalasakit dahil kayo ang direktang mapiktor. Kayo ang susunod na magpapamilya. Kayo ang biktima kung wala nang makikita pang espesye ng mga isda, mga ibon, mga ano. Kayo ang biktima. Kaya walang dapat na magkaroon ng krusada to protect our environment. Kami yung mga kabataan. Kami lang ang mag-guide, pero kayong mga kabataan ang dapat naka-front dyan. Kayong frontliner para mahalin natin at pangalagaan ang ating kapaligiran o environment. Okay. Ang oras natin, 9:16. Kaunti na lang. Yung mga picture na yan, nakikita niyo dyan sa background ko. Pero dito sa isang cellphone, walang background. Dyan sa Philsan IETV. Yan po ang ginawa nating first meeting, technical working group meeting ng Poverty Reduction Enterprise Development Office dyan sa munisipyo ng Santa Magdalena. Ako po ang co-chair dyan, although ako nag-preside, ang chairman po dyan ang anak ni Mayor Lozano.
Ah, yan po ang ginawa namin noong nakaraang linggo na kung saan sinimula na ang planning session para buuin ang development framework na nakaangkla duman sa Poverty Reduction Enterprise Development Office na binuo by virtue of the Executive Order of Mayor Lozano. Executive Order number 15 yata yun, number 15 series of 2021. Ngayon lang. At sinuportahan ng ordinance, Sangguniang Bayan Ordinance, creating the PREDO or Poverty Enterprise Development Office na kung saan ito ang tututok to fight and win over poverty, particular sa bayan ng Santa Magdalena. Kinokonsidera namin itong prototype sa buong Bicol at pangalawang PREDO sa buong Pilipinas. Nauna lang ang PREDO ng Santa Cruz, Laguna. May mga nasi-showcase na sila doon. And this is the second PREDO in the country, and first time sa buong Bicol region. So maswerte ang bayan ng Santa Magdalena. Pero kasama pa rin ang iba't ibang bayan sa lalawigan ng Sorsogon na nag-enter into agreement para makipag-isa sa National Government Agency under the Office of the President, National Anti-Poverty Commission, ang mga iba't ibang bayan dito. Limang bayan na nagkipagmuha dyan dito sa lalawigan ng Sorsogon. At marami pa ang nakahanay ng mga munisipyo at makakaroon ng second batch of MUA signing most probably at the end of this month, May, coming month pa lang, next month, May, magkaroon ng mga MUA signing kasama rin iba't ibang mga barangay chairman galing sa iba't iba pang mga munisipyo. Yung mga barangay chairman na gustong direkta makipag-MUA sa National Anti-Poverty Commission, welcome po sila, pwera ng mga mayor. Kasi may karapatan naman ang jurisdiction nila, ang bilang chief executive ng barangay na direkta makipag-agreement, memorandum of agreement sa national government through National Anti-Poverty Commission, gaya ng mga alkalde. Kaya lang gusto kong ipaintindi dito sa mga tagalungsod ng Sorsogon. Huwag masyado yung puro politika. Nakakahiya na, nakakahiya tayo, sa totoo lang nahihiya ako, kumpara sa ibang mga munisipyo, na mas malawak ang kaisipan, hindi masyadong politicized. Mas nanaig ang pagnanasa nilang matulungan ang kanilang mga kababayan at mga kabarangay kaysa sa pangalan ng politika. Because politics, dumadaan-daan lang yan. But poverty, ang kahirapan, ang socio-economic injustices, yun ang naiiwan. At yun ang dapat labanan. Kung matitino lamang ang isip ng mga pinuno natin mula sa barangay, munisipyo hanggang lalawigan, walang kukontra dito. In fact, nakita ko pa lamang nagipag-MUA signing ang gobernador ng Laguna sa National Anti-Poverty Commission, creating the provincial local poverty team. Pwede naman yung gawin dito ni Governor Chis Escudero. Nakipag-MUA rin dapat si Governor Chis Escudero sa National Anti-Poverty Commission na magkaroon ng grupo na maglalaban sa kahirapan. Dahil ito'y garantiya ng batas. May Magna Carta of the Poor, may RA 11291 Magna Carta of the Poor, may RA 8425 Social Reform Poverty Alleviation Act, may Local Government Code, may Konstitusyon ng Pilipinas, abogado si Governor Chis Escudero, at alam niya to, na ito very essential kung talagang siya seryoso na labanan ng kahirapan sa lalawigan ng Sorsogon. Nagawa nga ng gobernador ng Laguna. Nagawa ng ibang mga gobernador. Pero kayang-kayang gawin niya ni Governor Chis Escudero kung siya talaga ay tunay na makamahirap. At kung ang administrasyon ng gobernador, administrasyon ng mga alkalde, administrasyon ng mga kapitanes para sa mga mahihirap, ang inaasahan natin, yayakapin ang programa ng National Anti-Poverty Commission. Not because si Red Lassie ang provincial focal person or local community organizer, kundi hindi si Red Lassie ang pinag-uusapan niyan. Ang programa ng National Anti-Poverty Commission. Kung may mga pressure kayong galit, o hindi nyo kursunada, isang tabi nyo yan dahil hindi naman ako ang
importante dyan. Ang importante dyan, ang programa ng pamahalaan, National Government Agency, at ang inyong local government unit, makipagbigkis sa pamamagitan ng Memorandum of Agreement na dadaloy sa inyo ang mga programa ng pamahalaan upang labanan at talunin ang kahirapan ngayong taon at sa mga dating pang taon. At hindi ito nakadepende sa administrasyon, sa presenteng administrasyon. Nakadepende ito kung paano susundin ang napag-usapan base doon sa Memorandum of Agreement. Opo, ang oras natin, 9:22. Magbasa muna tayo ng ilang nakatutok sa atin. Kevin Klein Martinez, good morning. Madanan nyo ito. More power po sa programa po, si Red, si Arlene. We ignore all the negativity na taking sa mga politician na ang mga kaisipan ay nasa talampakan. Mga politician na walang iniisip kundi ang sariling kapakanan nila. Mga mahihilig mangako sa mahirap na mamamayan. Pero pag nakaupo na, huyo na ang mga napangako nila. Sila lang kasi ang gustong mabusog sa pangungurakot nila sa gobyerno. Ito, opinion to ng isang natin. Good morning, sir. Regine Latusta. Okay? Okay, baba lang. So, malapit tayo magtapos. 9:23. So, 7 minutes lamang. Okay, yung predo na yan, prototype nga, pinag-usapan na namin doon sa Santa Magdalena, ang mga solidong anti-poverty program para malabanan ang kahirapan. Isinulong namin doon ang integrated agricultural farming, sa mga magsasaka, mangingisap pinagsama-sama na yun, mula sa bundok hanggang doon sa karagatan at sa mga ilog. Integrated agricultural farming, and may component po kami dyan na agri-ecotourism. Hopefully, ang Provincial Government of Sorsogon, through the leadership of Governor Chis Escudero and Mr. Bobby Igantoni, tumulong kayo sa amin dyan. Palagi naman kayo nandoon. Sina Sir Manny Duran. Alam ko doon naman kayo nag-i-stay doon sa Matnog at sa Magdalena. Nag-ano na kami ng Mr. President to fast-track the Municipal Tourism Ordinance in support doon sa PREDO, Enterprise Development. We're developing local tourism, local tourism roadmap dun sa Magdalena, akangka sa agri-tourism, and mga livelihood sa karagatan, sa dagat, mga solidong hanap buhay ng mga isda, like fish cage, etc. Mga bangka, mga commercial fishing boats, kasi malalim doon, napakarami pa. And kasama doon, ang pagtutulak namin magkaroon ng tertiary school sa Magdalena, kasi ang mga mahirap na may estudyante hindi nakakadiretso sa college. Napakalayo ng school. Pero simpa kung walang hanap buhay ang magulang, walang pamasahe, hindi makapag-aral. Hanggang high school lang ang karamihan ng kabataan doon. At saka, tagaan tayo ng health services. Kung maaari magkaroon doon ng hospital through the help of Department of Health and ibang interagency. At napakarami pang pinag-usapan doon na sabi nung naming PREDO Development Framework sa Santa Magdalena. And sana ma-encourage natin ang iba pang mga munisipyo, susunod-sunod na yan, Yan sa iba't ibang mga munisipyo na nakipagmuwa na sa National Anti-Poverty Commission, at ito pang nakasala ngayon na makipagmuwa pa. Maraming nakasalang na munisipyo at mga barangay. Hopefully by May, magkaroon ng second batch of MUA signing sa mga iba't ibang barangay sa buong lalawigan ng Sorsogon at mga munisipyo. At yung programa po yan ng government under the ADAPT 4010 sa 4 na pong probinsya na pili na mahihirap kasama ang probinsya ng Sorsogon, at bawat probinsya may at least 10 LGU, at sa bawat LGU at least may 10 rin na barangay. Pero hindi po naglilimit, mga gustong dyan at service area, welcome po kayo sa programa ng National Anti-Poverty Commission. Okay, alas 9:26 na tabi, 9:26 in the morning. Nandito tayo, pasok tayo. Sana. Okay na. Naguguluhan ako rito, marami na. Rico, good morning. Rico Ablasista Tayang, Jarisa Antoling,
Antolin Federico Duke, Camille Gacosta, Logista. Okay, hindi ko nabasahin mga ano niya, Sheila Atenciana, Belga Angelica, good morning ha. John Ray Lascano, TJ Manuel Trinidad. Rica May Derek, good morning. Irene Pongo, Miriam Huerte, Clark, ano ba sa Gaupo? Angelica Perez, Rene, Otol, good morning. Jomer, Tribush, Gas, Jamie, good morning. Manuel, Gaho, MJ Carmen, Australia. Ano ba ako na nagkakarelibat ako sa Bicol. Anyway, patapos na po tayo, 3 minutes. Closing na tayo. Wala na po ako ibang masasabi. Ipagpatuloy natin sa panan ng perapan. More is power. Sabi yan ng kasama namin dati sa Quezon City, si Caronel Lumbaw, na siya pa nabubuhay. Ang kapangyarihan, ang may hirap ay may kapangyarihan. Sawa na tayo sa gutom, sawa na tayo sa hirap, magtagumpay na tayo. More is power. Together, let us fight and win over poverty. Dahil wala namang makapagbibigay ng eksakto, kompleto, tugma na solusyon sa problema natin, tayo rin mismo ng mga mahihirap. Dahil tayo ang tunay na nakakaintindi, nakakaranas kung ano ang tunay na muka ng kahirapan, at tayo rin na makahanap ng solusyon galing sa ating pagkakaisa. For is power dahil ang lakas natin at salalay sa piling natin. Napakarami nating mahihirap, kailangan lang natin pagsamasamahin ang mga sarili natin at magkaroon ng isang direksyon ng pag-iisip at maging critical mass tayo at hindi tayo dapat kontrolin ng sino man. Dahil ito ay biyaya na binigay sa atin ng Diyos noon na tayo ay nabuhay at hindi ito pwedeng nakawin ng sino man. Mabuhay tayong lahat ng mga mahihirap, ang mahihirap na may paninindigan, ang mahihirap na may dignidad, ang mahihirap na matatapang at marunong magamit ng isip. Salamat tabi, Diyos mabalos sa tuya oras. Maraming mga balita, maraming impormasyon, maraming issue. Sa dami ng mga nagsasalita, minsan hindi mo na alam kung sino papakinggan. Abay, sandali lang, huwag magulumihanan dahil andito na si Red Lasay sa In the Red Corner. Programang magbibigay ng mas maliwanag na paliwanag. Kaya manood na tuwing Lunes alas 8 ng umaga sa In the Red Corner. In the Red Corner. Emanating from Kasiguran, Sorsogon. Pinoy Son, ITV. Truth without fear. Your home away from home. Member, Philippine Online Broadcasters Association.